Patuloy pa rin nakararanas ng mga aftershock ang mga lugar na nalindol nitong Biyernes. As of 12 noon, 455 aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS. Sa isang bayan sa Eastern Samar, binakuran na ng mga otoridad ang mga uka sa tabing dagat na dulot daw ng lindol. Makibalita tayo kay Monching Oxtero ng GMA Cebu. Ito ang mga ukang nakita sa may tabing dagat sa Barangay Umawas, Baydulong, Eastern Samar. Ang pinakamalaki, nasa 5 metro ang lapad at 4 na metro ang lalim at may lamang tubig. Ang dalawa pang butas, nasa 1 hanggang 2 metro ang laki. Ayon kay Piri Balasi, PDRRMC officer ng Eastern Samar, nagdudulot na ng takot sa mga residente ang uka, kaya kailangan na nilang magpatupad ng precautionary measures. Nilagyan na ng harang ang malaking uka. Ito'y para matiyak na alam ng mga residente na bawal lumapit sa butas. Makikipag-ugnayan na rin sila sa Mines and Geosciences Bureau para masuri ang butas. Dahil naman sa mga pag-ulan, mas pinag-iingat ng PDRRMC ang mga residente, lalo na yung mga nasa bundok. Maaari kasing gumuho ang lupa na pinahina ng mga aftershock. Sa Surigao del Norte, aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala ng lindol sa mga infrastruktura. Bukod sa mga bahay na gumuho, napinsala rin ang ilang pampublikong pamilihan, gym, kalsada at seawalls. Nag-inspeksyon naman ang Iloilo City Engineers Office. Tinutukan nila ang mga heritage building sa lungsod. So far sa amon inspection, di na daw wala man sang may nag-progress or additional nga mga cracks or daw mga structural gid nga dako nga defect daw wala man. Sa buong Central Visayas, wala ring naitalang pinsala. Ayon sa mga otoridad, mas alam na rin ng mga tao ang gagawin tuwing may lindol at pagkatapos nito. Monching Oxtero, Nagbabalita, Pilipinas.